Si Surfen ay isang simpleng probinsyana, lumaki sa piling ng kanyang lola na si Lola Martha, ang matandang mayordoma ng mansyon ng mga Valeros. Sa kabila ng kanyang payak na buhay, hindi niya inakalang mapupunta siya sa piling ng mga taong tila nasa ibang mundo. Siya ngayon ang yaya ng 6 na taong gulang na batang si Lucas, ang nag-iisang anak ng kanyang biyudong amo na si Ethan Valeros. Ngunit sa kabila ng kanyang taos-pusong pag-aalaga, tila hindi siya makuha sa mabuting tingin ng kanyang amo, na walang ginawa kundi ang pagsungitan siya sa bawat pagkakataon. Isang hapon, habang masiglang naglalaro si Lucas sa hardin, naisipan ni Surfen na magsulat ng liham. Isang liham na puno ng damdamin, mga saloobin na hindi niya kayang sabihin ng harapan. Hindi niya naman balak ipadala ito, ngunit dahil sa likas na kakulaitan ni Lucas, lihim nitong inilagay ang sulat sa bulsa ng Amerikana ng kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang liham mula sa bulsa ni Ethan habang ito'y naglalakad, at doon niya ito nabasa. Ang nilalaman ng sulat ay tila isang salamin ng damdamin, malalim, taos-puso, at puno ng pag-aalaga. Simula noon, nagbago ang tingin ni Ethan kay Surfen. Ngunit isang araw, nabunyag ang isang katotohanan na gumulantang sa kanya, ang sulat na iyon ay hindi pala para sa kanya. Ang tanong, mabibigo ba ang kanyang puso sa pag-asang may damdamin din si Surfen para sa kanya? Badong. Mabuti naman at napadalaw ka rito sa mansyon, masiglang bati ni Amelia, ang dalagang may ngiti na parang sikat ng araw, sa binatang si Badong. Si Badong ay isa sa mga tauhan sa mansyon ng mga magulang ni Ethan Valeros, at tila may daladalang mahalagang mensahe. Ay oo, may ipinabibigay lang si Senyora Eleanor para kay Senyor ito Ethan, sagot ni Badong, sabay tanong, ikaw pala ang bagong yaya ng anak ni Senyor ito. Oo naman. Pero bakit ngayon mo lang nalaman? Mag-6 na buwan na ako rito, sagot ni Amelia na may halong biro. Siya nga pala, ito sabay abot ng sandwich na nakabalot pa sa papel. Nahihiya pa niyang iniabot ito, ngunit bago pa man niya maibigay ng maayos, mabilis itong sinunggaban ni Lucas na parang asong gutom. Lucas, ano ka ba? Bakit mo naman inagaw yan? Sigaw ni Amelia, ngunit sa kabila ng kanyang tono, bakas ang pagmamahal sa kanyang boses. Hayaan mo na, Amelia. Mukhang gutom na ang alaga mo, sabi ni Badong na nakangiti. Sige na, mauuna na ako. Badong, pasensya ka na ha, mahina niyang sabi, ngunit hindi na siya nito narinig. Binalingan niya si Lucas at sinabing, Lucas, ginawa mo na naman. Hindi ba sabi ko sa'yo huwag kang magkukunwaring aso? Yaya, I'm a dog. I want a bite, sigaw ni Lucas na parang batang nagtuturo ng sariling mundo, sabay takbo papasok sa mansyon. Napailing na lang si Amelia, ngunit hindi niya mapigil ang mapangiti. Araw-araw sa mansyon, iyon ang buhay ni Amelia, ang alagaan at pagsilbihan si Lucas. Sa likod ng kanyang likas na kakulaitan, ramdam niya ang lungkot ng bata. Nalaman niya mula kay Lola Martha na namatay ang ina ni Lucas sa panganganak, dahilan kung bakit tila may puwang sa puso ng bata. Marami nang naging yaya si Lucas, ngunit karamihan sa kanila ay hindi nagtagal dahil sa hindi magandang pagtrato sa bata. Dahil dito, naging mas mapili si Ethan sa paghahanap ng yaya. Si Amelia ay ipinasok ni Lola Martha, ang matagal ng mayordoma ng mansyon. Nang malaman ni Ethan na kamag-anak siya ng matanda, agad niya itong tinanggap. Sa kabila ng malamig na pakikitungo ng amo, hindi nawawala ang layunin ni Amelia, ang magbigay ng pagmamahal at kalinga sa batang si Lucas, na tila naging anak na rin niya sa puso. Malaki ang paggalang ni Amelia sa kanyang amo, kaya't palagi siyang nakayuko at iniiwasang tumingin ng diretso sa mukha nito. Sa tuwing naroroon si Ethan sa bahay, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba at pagkailang. Mabuti na lamang at madalas itong nasa labas ng bayan dahil sa mga tungkulin nito bilang CEO ng kumpanya. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lang dumalas ang pag-uwi ni Ethan. Sa mga pagkakataong iyon, napapansin niyang mas madalas din itong manatili sa mansyon, na tila may binabantayan o iniisip ng malalim. Isang araw, naglalaro si Lucas sa sala habang hinahabol ni Amelia ang makulit na bata. Lucas, sigaw niya habang paikot-ikot sila sa paligid ng malaking sofa. Sa kanilang pag-aasaran, hindi nila napansin si Ethan na tahimik na nakaupo sa sofa, nanonood ng TV na tila walang pakialam sa kanilang kaguluhan. Lucas, ano ba? Halika nga rito, tawag muli ni Amelia,
ngunit tumakbo si Lucas papunta sa kanyang ama at agad na kumandang dito. Napangiti si Ethan habang niyayakap ang anak. Papa, si Yaya o, sigaw ni Lucas, sabay turo kay Amelia na tila nahihiya. Bakit? Sinasaway lang naman kita. Ang sabi ko, huwag mo nang. It's okay, putol ni Ethan sa sinasabi niya. Pwede ka nang magpahinga, Amelia. Ako na ang bahala rito para makabanding ko siya, seryosong sabi nito, ngunit may halong lamig ang boses. Okay, sir. Gusto niyo po ba ng merienda? Igagawa ko po kayo, tanong ni Amelia, pilit na ngumiti upang itago ang kaba. Okay lang, kahit ano. O kaya, huwag na lang. Magpahinga ka na lang muna sa kwarto mo. Maingay ka kasi, malamig na tugon ng amo. Ramdam ni Amelia ang inis ni Ethan sa kanya, kaya't hindi na niya ipinilit ang alok na merienda. Ganun ba, sir? Maingay na ba ako? Tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan kayo. Wala kasing ibang katulong dito. Ako lang. Si Lola Martha umuwi sa aming probinsya at yung iba rin po, baka matagal pang makabalik, mahina niyang sagot, pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang boses. Ngunit hindi ito sumagot, tumalikod na lamang siya at dahan-daang nagtungo sa itaas. Sa kanyang kwarto, naupo siya sa kama at sinubukang magpahinga. Ngunit hindi niya maiwasang mag-isip. Muling sumagi sa kanyang isipan ang gwapong mukha ni Badong, ang boy sa mansyon ng ina ni Ethan. Napangiti siya nang maalala ang mga pagkakataong nagkakakwentuhan sila. Paano kaya ako mapapalapit kay Badong? Tanong niya sa sarili, habang tinitingnan ang bintana. Naalala niya noong nasa probinsya pa siya, kasama ang kaibigang si Gracia. Oo nga pala, mahilig kaming gumawa ng sulat para sa crush namin noon. Hala, sige, mamaya gagawa ako ng friendly letter para kay Badong, bulalas niya, sabay tawa ng mahina. Ngunit bago pa man niya maisulat ang kanyang plano, narinig niya ang malakas na katok mula sa labas ng kanyang silid. Amelia, pwede bang lumabas ka muna rito saglit? Malamig ngunit mahinang tawag ni Ethan. Oo, sir, mabilis niyang sagot, sabay tayo at patakbong nilapitan ang pintuan. Pagbukas niya, bumungad ang gwapong mukha ng kanyang amo. Agad siyang napayuko, pilit na iniiwasang tumingin. May kailangan ka ba, sir? Si Lucas nakatulog na magalang niyang tanong. Pwede bang bantayan mo muna siya roon sa kwarto ko? Mahinang tanong ni Ethan, ngunit bakas ang pagod sa kanyang boses. Oo naman po, sir. Sige, akong bahala kay Lucas. Aalis ka po ba? Tanong ni Amelia, pilit na pinapakalma ang sarili. Oo, may meeting ako kasama ng mga kliyente. At pwede bang huwag kang masyadong magalang? 30 pa lang ako, sagot nito, bahagyang nakakunot ang noo. Okay, sir. Wala namang problema sa akin, kaya lang po, baka hanapin ka ni Lucas. Tsaka, sabi mo sa kanya hindi ka aalis, nauutal niyang tanong, halatang kinakabahan. Miss Fina, pwede bang huwag kang maingay? Kaya ko nga pinapabantayan sa iyo ang anak ko dahil kailangan kong umalis para sa biglang meeting. Kaya sa halip na magdadaldal ka riyan, handa mo na lang pala yung mga gamit ko na nasa kwarto at ihatid mo sa akin sa kotse. Utos nito, sabay talikod nang hindi na siya tiningnan. Pasensya na, mahina niyang sagot, sabay napapangiwi. Grabe, ang sanggit. Kaya siguro single pa rin, bulong niya sa sarili, habang mabilis na naghahanda ng mga gamit ng amo. Miss Fina, sigaw ni Ethan mula sa ibaba, dahilan upang mapatakbo siya ng mabilis. Yes, sir. Heto na po. Tatalon na, pupunta na po, sagot ni Amelia na medyo pasiga, halatang natataranta sa pagmamadali. Agad siyang tumakbo papunta sa silid kung saan naroon si Lucas. Lingid sa kanyang kaalaman, palihim na ngumiti si Ethan habang pinagmamasdan ng kanyang yaya na tila laging nagmamadali sa tuwing inuutusan. Pagpasok sa silid, tahimik niyang tinignan ng alaga. Tulog na tulog si Lucas, mahimbing at walang kamalay-malay sa mga nagaganap. Habang pinagmamasdan ang bata, isang malambing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit agad din siyang bumalik sa kanyang gawain, hinanap niya ang mga papeles na kailangan ni Ethan. Bukod dito, kinuha na rin niya ang ilan pang gamit na maaaring magamit ng amo sa pag-alis nito. Pagkatapos ay mabilis siyang bumaba upang ilagay ang mga ito sa kotse. Okay, thanks. Ikaw na ang bahala kay Lucas, sabi ni Ethan nang walang masyadong emosyon,
ngunit may bahagyang pagod sa boses. Okay, sagot ni Amelia, ngunit hindi pa man siya natatapos ay pinaandar na ni Ethan ang makina ng kotse. Napailing na lang siya, at sa mahinang boses ay nagbulong, "Ingat ka, sir." "Nako, sir, mag-iingat ka talaga." Ayokong maiwan si Lucas at maulila. Napabuntong hininga siya bago tuluyang bumalik sa loob ng bahay. "Hay nako, Amelia, sira ka talaga. Bakit ba ang nega mo?" Bulong niya sa sarili habang iniiling ang ulo. Pilit niyang tinanggal ang mga negatibong iniisip at bumalik sa silid ni Lucas. Makalipas ang ilang araw mula nang umalis si Ethan, bumalik na ito sa bahay. Katulad ng dati, nagkulong ito sa opisina upang tapusin ang mga trabaho. Samantala, si Amelia at Lucas ay abala sa pag-aaral sa sala. Mas gusto ni Amelia na doon mag-aral ang bata upang mas malaya itong makagalaw. Habang nakakalat ang mga laruan at libro ni Lucas sa sahig, napansin ni Amelia ang ilang makukulay na papel na tila iniiwan lang ng bata. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Habang abala si Lucas sa pagbabasa, sinamantala niya ang pagkakataon upang gumawa ng sulat para kay Badong, ang boy sa mansyon ng ina ni Ethan. Ngunit nang mapulot niya ang isang kulay pulang papel, bigla siyang nagkaroon ng kakaibang ideya. "Gagawa kaya ako ng love letter?" Kunwari lang naman, natatawa niyang sabi sa sarili. Habang sinusulat ang sulat, hindi niya mapigil ang matawa dahil ibang lalaki ang nasa isip niya, hindi si Badong. "Hay nako, Amelia, sira ka talaga," bulong niya sa sarili habang tinutupi ang pulang papel. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang papel, kulay dilaw naman, at doon niya isinulat ang tunay niyang friendly letter para kay Badong. Alam niyang bukas ay pupunta ito sa kanila upang maghatid ng mga papeles mula sa ina ni Ethan. "Yaya, anong ginagawa mo?" tanong ni Lucas, biglang napansin ang kanyang ginagawa. "Ah, wala. Sinusubukan ko lang kung marunong pa akong gumawa ng eroplano," sagot niya, pilit na ngumiti habang itinatago ang dilaw na papel sa ilalim ng librong binabasa niya. Sa pagmamadali, nadampot niya ang pulang papel at iyon ang ginawa niyang eroplano. Natuwa si Lucas habang nakikita ang papel na nakatuping parang eroplano. "Yaya, akin na lang yan," masiglang sabi ni Lucas, ngunit natakot si Amelia na mabasa nito ang sulat kaya agad siyang tumanggi. "Ah, hindi. Huwag ito. Igagawa na lang kita ng bago sa kulay green na papel." "Okay lang ba?" tanong niya habang pilit na itinatago ang pulang eroplano. Tumango naman si Lucas, ngunit halatang interesado pa rin ito sa pulang papel. Biglang nagring ang telepono kaya tumayo si Amelia upang sagutin iyon. Pansamantala niyang iniwan ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Hindi nakatiis si Lucas at kinuha ang pulang eroplano. Sakto namang lumabas si Ethan mula sa opisina, hawak ang suit jacket nito habang sinusuot. Nilapag nito ang jacket sa sandalan ng upuan, at sa isang iglap, napansin nito ang hawak ni Lucas. "Fina," malakas na tawag ni Ethan, na may halong otoridad ngunit hindi nawawala ang lamang sa boses. Agad namang napatingin si Lucas, na tila nagulat sa biglaang sigaw ng ama. Paimpol niyang inilagay ang pulang papel sa bulsa ng suit jacket nito, halatang kinakabahan na baka mahuli siya. Pagkatapos ay ngumiti siya ng may halong kalokohan at bumalik sa kinauupuan sa sahig, kunwari abala sa kanyang coloring book. "Bakit, sir?" tanong ni Fina habang ibinababa ang telepono. Sakto namang natapos ang tawag. "Aalis na ako. Ikaw na muna ang bahala kay Lucas," sabi ni Ethan, diretso ngunit may bahagyang pag-aalala sa tono. Pagkatapos ay tumingin sa anak. "Lucas, anak, pakabait ka ha. Ayoko nang nagpapasaway ka sa yaya mo." "Maliwanag ba?" dagdag nito, tila sinisiguro na maayos ang lahat bago siya umalis. "Opo, Papa. Magpapakabait po ako," sagot ni Lucas, ngunit may dagdag pa siyang bilin na ikinagulat ng lahat. "Ikaw din po ha, huwag mong susenjitin si Yaya," sabi niya, may kasamang inosenteng ngiti. Natawa si Ethan, sabay himas sa ulo ng anak. "Hindi naman ako masungit sa yaya mo sagot niya, bago yumuko upang yakapin si Lucas ng mahigpit. "Okay po, Papa. Sa susunod po, pasyal tayo ni Yaya," dagdag pa ni Lucas, na tila ba may lihim na plano. Namula si Fina sa hiya. Sir, hindi ko po siya tinuruan ng ganyan ha." "Hindi ko rin alam kung bakit niya sinasabi yun," paliwanag niya, halatang nag-aalala na baka isipin ng amo na siya ang nagtuturo ng kung ano-ano sa bata. Ngumiti si Ethan,
Tila ba nadadala rin sa inosenteng eksena. It's okay, Fina. Alam ko naman na matalino ang anak ko. Hindi siya magpapadiktahan ng mga maling salita, so don't worry, sagot nito, bago tumango bilang hudyat ng kanyang pag-alis. Magkasabay nilang inihatid si Ethan hanggang sa sasakyan. Habang papalayo ang kotse, nanatili silang nakatanaw hanggang sa tuluyang mawala ito sa kanilang paningin. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ethan, dala-dala niya ang isang sulat na isinulat ni Fina. Samantala, si Fina naman ay tila litong-lito habang hinahanap ang pulang papel na ginawa niyang eroplano kanina. Lucas, nakita mo ba yung papel na kulay pula? Yung ginawa kong eroplano. Narito lang iyon kanina sa ibabaw ng center table tanong niya, halatang nag-aalala. Abala si Lucas sa pagkukulay sa kanyang libro at tila hindi naririnig ang yaya. Napabuntong hininga si Fina at tinawag ulit ito, ngayon ay medyo pasiga. Lucas, wala po akong nakita, yaya. Nandyan lang po yun Baka po kinuha ng ghost, sagot ni Lucas, na halatang may tinatago. Ano, bulalas ni Fina, halatang naguguluhan. At bakit naman pag-iinteresan ng ghost na yun ang sulat ko, ay ang larwang eroplano. Sino ba siya? Tanong niya, pilit na inuunawa ang sinasabi ng bata. Napakamot sa ulo si Lucas, sabay ngiti ng pilyo. Yaya, malay mo gusto ng ghost na sumakay sa kulay red na eroplano, natatawang sagot nito. Ha, ano? Ano bang ibig mong sabihin? Bakit naman kukunin ng ghost ang eroplano? Hindi naman siya kakasya roon, sagot ni Fina, ngunit sinakyan na rin ang biro ng bata. Si Yaya naman, nagjo-joke ako, balik ni Lucas, natawa ng tawa. Hindi na nakapagpigil si Fina, sinunggaban niya ang bata at hinalikan sa batok, sabay kiniliti ito. Nauwi sila sa masayang harutan, at sa mga sandaling iyon, tila nalimutan na ni Fina ang tungkol sa pulang papel. Okay na, Yaya, pero para saan po ba ang papel na yun? Tanong ni Lucas, na may halong kaba sa kanyang boses. Hindi mapakali ang bata habang iniisip kung paano niya nailagay ang pulang papel sa bulsa ng suit jacket ng kanyang ama. Ngumiti si Rafina, pilit na itinatago ang kanyang pagkabahala. Wala lang yun. Hayaan mo na. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Mamaya, gagawa tayo ng maraming eroplano, sagot niya, sabay tapik sa ulo ng bata. Napatingin si Lucas sa kanya, tila ba may nais pang itanong, ngunit tumango na lamang ito at sumunod sa yaya patungo sa dining area. Habang kumakain, biglang nagsalita si Lucas, na may halong inosenteng lamang sa kanyang tinig. Thank you po, Yaya. Kasi ang bait mo po sa akin. Hindi mo po ako palaging sinisigawan at pinapagalitan. Mahal po kita, Yaya, sabi niya, sabay yakap sa mga hita ni Rafina. Nanlambot ang puso ni Rafina sa mga sinabi ng bata. Kamantak na siyang maiyak, ngunit pinilit niyang ngumiti habang niyayakap din ito. Mahal din kita, Lucas, bulong niya, puno ng sinseridad. Samantala, sa opisina ni Ethan, katatapos lamang ng isang mahaba at nakakapagod na meeting. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang mesa, hinabol siya ng kanyang secretary na si Elisa. Sir Ethan, tawag nito, bahagyang hingal. Napalingon si Ethan at tumigil. Bakit? Tanong niya, bahagyang nagtataka. Sa inyo yata ito, sir. Nahulog yata kanina. Ito po, galing sa bulsa ng suit jacket nyo, sabi ni Elisa habang iniaabot ang isang pulang papel na nakatuping parang eroplano. Napakunot ang noo ni Ethan habang inaabot ang papel. Okay, thanks. Baka nailagay ko nga ito sa bulsa, sagot niya, bahagyang naguguluhan. Ngumiti si Elisa bago muling nagsalita. Napansin ko po kasi, sir, na may nakasulat sa papel. Baka po nami-miss na kayo ng anak nyo kaya inilagay niya ang sulat sa bulsa nyo, sabi nito, bago siya iniwan. Pagbalik ni Ethan sa kanyang opisina, hawak niya ang pulang eroplano. Naupo siya sa swivel chair at dahan-daang binuklat ang papel. Habang paikot-ikot ang kanyang upuan, nagsimula siyang magbasa ng nakasulat doon. Napagtanto niyang isa itong love letter, ngunit laking gulat niya nang makita ang pangalan ni Amelia, ang yaya ng kanyang anak. Napakunot ang noo ni Ethan, hindi makapaniwala sa kanyang nabasa. Talaga bang ginawa ni Rafina to? Gusto niya ako, bulong niya sa sarili, halatang naguguluhan. Hindi niya alam kung ngingiti siya o magagalit. Sa mga sandaling iyon, larawan siya ng isang taong may magulong damdamin.
Makalipas ang 2 araw, masaya si Rafina habang naghahanda sa pagdating ng kanyang amo. Nakangiti siya habang inaayos ang bahay, lalo na't nakauwi na rin ang kanyang lola kagabi. Pagbaba ni Ethan mula sa kanyang kotse, agad niyang napansin ang kakaibang sigla ni Rafina. Oh, si Rafina, mukhang masaya ka ngayon, bati niya, may tipid ng ngiti. Ah, oo naman, sir. Narito na kasi ang lola ko kaya medyo mapapagana ang trabaho ko. Mas matututukan ko na rin si Lucas, sagot ni Rafina, bahagyang nahihiya ngunit nakangiti rin. Ah, ganun ba? Akala ko. Saglit na tumigil si Ethan, tila nag-iisip. Ah, wala. Sige, pakikuha na lang ang gamit ko sa likod ng sasakyan, sabi niya. Agad namang tumalima si Rafina, ngunit nagulat siya nang biglang sumulpot si Ethan upang buksan ang compartment ng kotse. Ako na pala. Sorry nakalimutan kong mabigat nga pala itong pintuan ng likod ng kotse ko. Next time, kapag alam mong hindi mo kaya, pwede ka namang humingi ng tulong sa akin, Miss Rafina, sabi ni Ethan, habang inaabot ang mga gamit sa kanya. Napatingin si Rafina sa amo, halatang nagtataka. Ah, salamat po, sir, sagot niya, habang palihim na sinusulyapan si Ethan. Tila may kakaiba sa kilos nito, ngunit hindi niya magawang itanong. Ah, sir, okay ka lang ba? Wala ka namang sakit, hindi ba? Tanong ni Fina, may halong pagkabahala sa kanyang tinig habang marahang isinalat ang leeg ng kanyang amo. Wala akong sakit, maiksi at malamig na tugon ni Ethan, na tila nagpipigil ng emosyon. Ah, napatigil si Fina, nanlalaki ang mga mata na parang may nais pang sabihin ngunit hindi niya maituloy. Napansin iyon ni Ethan at agad siyang binara. Fina, yang bibig mo baka pasukan ka ng langaw, sabi nito na may halong biro, dahilan para agad niyang isara ang kanyang bibig na bahagyang nakabuka. Hindi mapigilan ni Ethan ang magtaas ng kilay at magtanong, hindi naman siguro masama kung tutulungan kita, hindi ba? Ah, oo naman po. Ay, napalunok si Fina, halatang nag-aalangan. Ang ibig ko lang pong sabihin, sir, okay lang ako. Isa pa, mahigit 6 na buwan ko na pong ginagawa ito. Wala naman pong problema sa akin, sagot niya habang pilit na pinipigilan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sige, sir, mauna na po ako sa loob, palem niya, sabay talikod at mabilis na naglakad papalayo. Naiwang nakatingin si Ethan, bahagyang nagtataka. Akala ko ba gusto niya ako? Bakit parang wala namang reaksyon ang mga mata niya, bulong ni Ethan sa sarili habang napakamot sa sentido. Sinundan niya ng tingin si Fina habang naglalakad ito papunta sa bahay. Well, hindi ko na dapat dibdibin ang sulat na iyon. Medyo nakuha niya lang ang atensyon ko dahil doon, dagdag pa niya sa kanyang isip. Pagpasok niya sa bahay, masiglang sumalubong si Lucas sa kanya. Hi, Papa, bati ng bata, na may halong tuwa sa boses. Oh, anak, kumusta ka? Hindi ka ba nagpasaway sa yaya mo ha? Tanong ni Ethan habang kinarga ang anak. Hindi naman po, good boy ako, Papa, sing good boy mo, sagot ni Lucas, na may halong pagmamalaki. Ngunit napakunot noo si Ethan nang tanungin siya ng anak, bakit po kayo nakatayo rito, Papa? Agad na nagpakarga si Lucas at sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Yaya, nandito na si Papa, masayang sigaw ni Lucas habang hinahanap ang yaya nito. Napatingin si Fina sa mag-ama, halatang nagtataka. Oo nga, Lucas, nakita ko na ang papa mo. Ano bang meron? Talaga namang uuwi kayo ngayon, sir, hindi ba? Tanong ni Fina, sabay lingon kay Ethan. Ah, oo nga Ewan ko rito kay Lucas, na-miss niya siguro ako. Ikaw, yaya, na-miss mo ba si papa? Wala po kasing nagsusungit sa'yo, biro ni Lucas, na ikinatawa ng ama. Napalunok si Fina, hindi alam ang isasagot. Oy, Lucas ha, halika nga, titingnan ko kung may assignment ka, mabilis niyang sinabi upang iwasang mapansin ang kanyang pagkailang. Hindi po totoo yun, sir. Wala akong sinabing masungit ka, at hindi ka na mamansen, at malamig ka pa sa yelo kapag nandito ka sa bahay. Ay, hindi yun ang ibig kong sabihin, sir, nauutal niyang sagot habang pilit na tinatakpan ang bibig upang pigilan ang sarili sa pagsasalita. Natatawa si Ethan habang sinasabi, well, nahuhuli raw ang magnanakaw sa sariling bibig, sabay talikod at naglakad paakyat ng hagdan. Oy, sir,
Yan naman ang hindi totoo ha. Hindi po ako magnanakaw, bulalas ni Fina habang hinahabol ang amo. Napahinto si Ethan sa hagdan at hinarap siya. Miss Fina, hindi ko sinasabing magnanakaw ka. Kasabihan lang yun, sabi nito habang umiiling. Sa susunod po kasi, sir, huwag kang mambintang. Baka maisip ng iba, sagot ni Fina, na halatang hindi mapakali. Miss Fina, hindi nga. Kasabihan nga lang yun para ipaunawa ko sa'yo. Lumabas na kasi sa bibig mo. Nauutal ka pa nga eh. Sorry na, sir. Hindi naman talaga masama ang tingin ko sa'yo, paghingi niya ng tawad habang nakatungo at bahagyang nakanguso. Okay, Fina, tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Sige, magpahinga ka na rin, sabi ni Ethan habang nagpatuloy sa pag-akyat ng hagdan. Habang pinagmamasdan ang papalayong amo, napaisip si Fina. Parang may nag-iba sa kanya, bulong niya sa sarili, hindi mapigilan ang kaba sa kanyang dibdib. Lumipas ang oras at nasa harap na sila ng hapagkainan para sa hapunan. Sabay na kumakain ang mag-ama habang iniihanda pa nila ang mga kailangan. Nakatayo siya sa gilid ng bata para kung ano ang kailangan nito ay maibigay niya agad. Paimpol rin niyang nilagyan ng tubig ang baso ng amo. Nang bigla na lang magsalita si Lucas sa kanya, Yaya, alam mo, may bagong katulong na girl doon kina Lola at super close po sila ni Kuya Badong. Kaya nga hindi na makapunta rito si Kuya Badong pagbabalita ng alaga niya. Ganun ba? Sige, okay lang yun. Mas maganda nga na may bagong makakasama ang iba pang mga tao roon, wala sa loob na sagot niya. Bayaya, crush mo si Kuya Badong, diretsong tanong ni Lucas. Ano ka ba, Lucas? Saan mo ba napupulot yung mga sinasabi mo? Nahiya naman siya nang mapatingin sa ama ni Lucas na kasalukuyan palang nakatingin sa kanya. Sir, may kailangan pa po ba kayo? Tanong na lang niya nang magtama ang paningin nila upang hindi siya mapahiya. Wala. Okay lang ako. Kayo ni Yaya, hindi pa ba kakain? Pag-iiba nito ng tanong. Maya-maya po, sabay na kami ni Lola, nahihiya na naman niyang tugon. Next time, sumabay na kayo. 4 lang naman tayo rito sa bahay. Yung ibang kasambahay ay nagbakasyon. Okay lang naman, hindi kayo iba sa akin, sabi ni Ethan. Salamat po, sir, sagot niya sabay hugot ng upuan sa pagitan ng mag-ama. Sa katunayan kasi, sir, nagugutom na ako Yung mga alaga ko sa tiyan, naghuhurumintado na sila. Kailangan na nila ng pagkain, sagot niya at agad na sumandok ng kanin. Laking gulat ni Ethan kasi grabe pala siyang kumain. Ngayon ko lang nalaman, Fina, yang ganda mong yan, para ka palang construction worker kung kumain. Tapos sabay-sabay silang nagkatawanan dahil doon. Makalipas ang hapunan, pinuntahan ni Ethan ang anak sa sariling silid para kausapin. Lucas, anak, may gusto ka bang sabihin sa papa? Tanong nito sa marahang salita. Wala naman po, papa, alang-inang sagot ng bata. Lucas, anak, yung totoo, wala ka bang kinuha na pagmamay-ari ni Yaya at inilagay sa suit jacket ko? Sigurado ka? Tanong ni Ethan. Alang-inang ngumiti ang batang si Lucas. Sorry po, papa. Ayoko po kasing ipalaro ni Yaya ang red na airplane kaya kinuha ko. At ang totoo niyan, papa, may nabasa akong love letter doon. Naisip ko na baka kay Kuya Badong yun ibibigay, pagtatapat ng bata. Kaya ba kinuha mo kasi ayaw mo siyang magka-crush kay Badong? Tanong ni Ethan. Hindi naman po sa ganun, papa. Pero naisip ko po kasi mas bagay kayo ni Yaya. Ayoko po kay Kuya Badong. Ayoko siyang maging papa. Gusto ko ikaw ang papa ko kasi si Yaya ang mama ko Nag-promise siya na ang mama ko kaya ayoko siyang magkagusto sa iba, sabi pa ni Lucas. Ikinagulat ni Ethan ang mga salitang sinabi ng kanyang anak. Doon niya napagtanto na gusto na pala ng anak niya si Rafina bilang tunay na ina. Pero anak, paano kung si Badong ang gusto ng yaya mo? Wala tayong magagawa doon, sabi ni Ethan. Tapos niyakap ang anak. Agad na umiyak ang bata habang nakayakap sa ama. Papa, si Yaya Fina, siya ang mama ko. Sige na po, love-love natin siya. Sige na po, papa, sabi ng bata hanggang sa nakatulog na lang ito sa ganong kaisipan. Hindi inakala ni Ethan na maghahanap na si Lucas ng ina at sa katauhan pa ni Yaya nito nakita. Ang problema ni Ethan,
Tila may iba ng gusto ang dalaga kaya ng gabing yun, lingid sa kaalaman ni Rafina. Nakapag-isip si Ethan ng ilang paraan para siya ang mapansin ng dalaga at hindi si Badong. Alam niyang mas higit siyang gwapo at maabilidad kaysa sa binatang si Badong. Ngunit alam din ni Ethan na may ibubuga nga si Badong pagdating sa mukha at pangangatawan. Bukod roon, alam niyang hindi nalalayo ang edad ng dalawa. Ngunit nabuo sa isipan ni Ethan na ayaw niyang masaktan ang anak niya at maranasan na naman nito ang pangungulila sa ina. Hindi naman yata mahirap mapaibig si Fina. Susubukan ko. Baka ako ang magwagi. Walang masamang sumubok, determinadong nasabi ni Ethan. Kinabukasan, nang magising si Rafina, nakahanda na ang ilang malita. Oo, sir, may out of town po ba kayo? Nagtatakang tanong niya. Ah, hindi. Doon muna tayo kina mama kasi gusto raw niya akong makasama. Pati na si Lucas. Hindi ko naman matanggihan kaya mag-empake ka na rin. Utos nito. Ah, talaga po. Doon tayo kina senyora, nanlalaki ang mga matang tanong niya. Oo, yaya. Kaya dalian mo na, masiglang sabi ni Lucas. Tinulak siya nito pabalik sa kanyang silid para mag-empake. Nako, hayaan mo, mabilis lang ako. Ano ba naman ang damit ko Puro uniforme lang naman, sabi niya habang umaakyat ulit. Nasa mansyon na sila ng mga magulang ni Ethan. Tulad ng inaasahan niya, napakalaki at napakaganda ng mansyong yun na nasa Cavite. Hindi na rin niya ikinagulat na maraming mga kasambahay roon. At nakita nga niya si Badong na matagal na niyang hinahangaan at gustong maging kaibigan. Ngunit nang makita nila ito, pilit na lang niyang iniwas ang tingin sa binata at sinundan na lang ang amo niya. Bigla na lang kamuntikang matamba si Ethan at maagap niya itong nalalayan. Ah, okay ka lang ba, sir? Ano, may sakit ka ba? Tanong niya. Ah, wala. Medyo sumikip lang ang dibdib ko, sabi nito habang ngumingiti. Ah, bakit kaya sumikip yan, sir? Ang mabuti pa siguro magpa-check up ka na, bulalas niya. Nako naman, hindi ko akalaing ang slow mo, sabi nito sabay talikod sa kanya at nauna nang pumasok sa loob ng mansyon. Ha, ano ba talagang nangyayari sa papa mo, Lucas? Noong isang araw pa siyang parang kakaiba. May sakit ba siya? Baka mamaya nahawa na siya ng sakit sa labas. Ha, ipa-check up kaya natin siya, nag-aalala niyang tanong sa alaga. Yaya, walang sakit si papa. Ikaw yung kakaiba, Bakit kasi crush mo si Kuya Badong? Sagot ni Lucas. May ibon na siyang gusto, ha? Ano ka ba? Paghanga lang naman yun. Sinong nagsabi sa'yo? Gulat niyang tanong sa bata. Pero sa halip na sagutin siya, tumakbo ito at damayla sa kanya. Bahala ka na, yaya. Basta alam ko lang, sigaw pa ng bata at sinundan ng ama. Ayoko kay Kuya Badong. Gusto ko si Papa. Tapos inilabas nito ang dila sa kanya at tila naiinis na pumanhik papaytaas. Natatawa niyang sinundan ng tingin ang mag-ama. Ay nako, puro sila kalokohan. Seryosohin pa ang mga ganang bagay. Baka naman kasi ang gusto ni Lucas ay ang papa niya ang gustuhin mo, mahinang tanong ni Lola Sintre sa kanya. Laking gulat niya nang marinig ito. Hindi niya alam na naroon na rin sa mansyon ang lola niya. Lola, ano ba kayo? Baka mamaya may makarinig sa inyo. Nakakahiya naman. Mamaya pag-isipan pa nila ako. Imposible ang sinabi ninyo. Kahit na kailan, hindi ako magkakagusto kay Sir Ethan. Amo ko lang po siya. Hindi ako lalampas sa mga limitasyon ko, pabulong niyang sagot sa lola niya. Tapos, nagmamadali na rin niyang kinuha ang mga gamit ng mag-ama para dalhin sa mga silid nito. Laking gulat niya nang bigla na lang bumaba si Ethan at agad na kinuha ang mga malita sa kanya. Hindi ba sabi ko naman sa'yo, kapag kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang, sabi nito habang binubuhat ang dalawang malaking malita. Ah, kasi sir, busy ang lahat. Tsaka wala naman si Badong para mayengiyan ko ng tulong, mahina niyang sagot. Sinabi ko bang si Badong? Ang sabi ko, sa akin. Sa akin ka humingi ng tulong, hindi sa kanya. Okay, nakatingin ito sa kanya habang hinihintay ang sagot niya. Ah, oo naman, sir. Huwag kang mag-alala. Kung nakikita ko naman na hindi ka busy, hihingi ako ng tulong. Pero sa ngayon, kaya ko pa namang gawin to, napapayuko niyang sagot. Nagpatuloy sila sa pagpanhik sa itaas kung saan sila binigyan ng silid. Nang may hatid na nila ang mga gamit sa mga silid, binuhat naman niya ang sarili niyang malita. Pero ikinagulat niyang muli nang agawin ito ng amo sa kanya. Ah, sir,
Ako na lang ito, nahihiya niyang sabi. Bakit? Alam mo na ba kung saan ang kwarto mo? Hindi pa nga eh, nag-aalangan niyang sagot. Kaya ihahatid na kita. Kasi kung hindi mo alam, baka maliga ka at kung saan ka mapunta. Malaki ang mansyon at maraming pasikot-sikot. Kung hahayaan mo ako, pwede kitang ipasyal, tanong nito. Hala, hindi nga, sir. Sasamahan mo akong mamasyal dito sa buong mansyon niyo, tanong niya. Simula noon ay nabuhay ang excitement sa boses niya at tila nawala ang hiya niya na kanina pa niya nararamdaman. Oo, sasamahan kita. Ay, kaya lang, aayusin ko pa pala ang mga gamit niyo ni Lucas. Bukas na lang pala, sir. Tutulungan ko pa siyang gumawa ng assignment niya bukas kasi may online class siya. Baka mamaya mahirapan naman siya kapag hindi ko siya naturuan, pagdadahilan niya. Ngunit ang totoo, alam niyang wala naman siyang naitutulong kay Lucas. Bukod sa matalino ang bata, wala naman talaga siyang pinag-aralan. Elementarya lang ang natapos niya. Ang alam lang niya ay sumulat at bumasa ng Tagalog. Hindi siya magaling umunawa ng Ingles. Kaya sa huli, naabala lang niya si Lucas. Sabi ni Lucas, kain na raw niya yun. Tara na para maayos mo na ang mga gamit mo. At tutulungan din kitang ayusin ang mga gamit namin para bukas, makapamasyal tayo sa buong mansyon at asyenda. Wala na nga siyang nagawa kundi sundin ang gusto ng amo niya. Hanggang sa silid na tutulugan niya, sinamahan siya nito. Nakaupo lamang ito sa kama niya habang nakatunghay sa kanya. Pinanood nito ang bawat pagtitiklop niya ng mga damit patungo sa closet. Sir, wala ka bang trabaho ngayon sa opisina mo? Hindi ba abala ang tao? Bakit ngayon parang wala kang trabaho? Sunod-sunod na tanong niya. Hindi naman. Pero nag-file ako ng bakasyon. Kaya panahon naman para asikasuhin ko ang sarili ko. At kayo, ang anak ko, sagot nito na biglang naubo. Hindi naman niya naunawaan yun. Mabuti na lang slow ka, bulong ni Ethan sa isipan. Ano yun, sir? Wala. Naubo lang ako. Ang Katie ng lalamunan ko, siya nga pala, totoo bang crush mo si Badong? Biglang tanong nito sa kanya. Napatigil siya sa ginagawa, nakayuko pa rin siya. Ayaw mo bang pag-usapan? Sige, okay lang kahit hindi mo nasagutin, magalang na sabi ni Ethan. Si Lucas ang nagsabi sa'yo. Yung talagang batang yun. Mamaya pagsasabihan ko siya, sir. Siguro kukunin ko na muna ang tablet niya. Bakit ang dami na niyang alam sa crush-crush na yan? Hindi ko naman siya tinuturuan ng tungkol doon, napapamangot niyang sabi. Hindi. Ano lang? Kasi hindi siya ang nagsabi, sagot ni Ethan. Napapansin ko rin naman, parang masaya ka kapag dumadalaw siya sa bahay, sabi nito na halatang nag-aalangan na sabihin ang totoo. Kasi sir, normal lang naman na magkagusto ang isang babae sa isang lalaki, hindi ba? Pero paghanga lang naman yun. Sa katunayan, gumawa ako ng sulat para sa kanya pero hindi ko na naman naibigay kasi biglang nawala, Makakalimutin na yata ako, sagot ni Amelia. Baka raw kinuha ng multo, kwento niya pa. Natawa ng malakas si Ethan. Natatawa siya sa anak niya at sa babaeng kaharap niya na ubod ng inosente. Ilang taon ka na nga, Fina? Ako, 24 na po ako. Pero hindi naman ako naniniwala sa mga sinabi ni Lucas. Sabi ko nga sa kanya, hindi totoo ang multo, sagot niya. Tumayo na si Amelia at sinara ang pintuan ng closet. Tapos na ako, sir. Tara na sa inyong kwarto para ayusin ko naman ang mga gamit niyong mag-ama, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Okay, tumayo na rin ito. Sabay silang lumabas ng silid niya at naglakad sa pasilyo papunta naman sa silid ng mag-ama. Nang may naalalang sabihin si Ethan, siya nga pala, Fina, salamat, ha? Kasi ano, no, bakit nagpapasalamat ka? Nagtatakang tanong niya. Kasi si Lucas lang naman talaga ang alaga mo at obligasyon mo. Pero kahit na kailan, hindi mo ipinaramdam sa akin na may limitasyon ang mga trabaho mo. Sorry, ngayon ko lang napansin ang lahat ng kabutihan mo para sa aming mag-ama, sabi ni Ethan. Ayos lang po yun, sir. 6 na buwan pa lang naman akong nagtatrabaho sa poder nyo. Nakakapanghinayang nga at hindi ako ang unang naging yaya ni Lucas noon. Kasi naging abala rin ako sa pag-aalaga ng nanay at tatay ko. Sabay kasi silang nagkasakit. Sinabihan na ako ni Lola noon na may aalagaan akong bata. Kaya lang, yun nga,
hindi ko maiwan sina nanay at tatay. Pero nung nawala na sila, tsaka lang ako nakaluwas dito sa Maynila. Masaya ako kasi kahit na papaano, hindi pa uli ang lahat para sa amin ni Lucas, sagot niya. Sa atin din, sabi ni Ethan. I mean, sa atin bilang mag-amo. Hindi pa huli ang lahat para pasalamatan kita, napapakamot batok na namang sabi ni Ethan. Dama nito na pinamulahan ito ng pisngi. Ngunit hindi naman niya napansin iyon. Nagtataka nga ako at nawiwirduhan sa'yo, sir. Hindi ka naman ganyan dati. Dati kasi palagi kang masungit at tahimik. Kaya nga palagi akong nag-iingat kapag naroon ka. Ayoko kasing masigawan mo o kaya mainis ka sa presensya ko, tapat na sabi ni Amelia. Ganun ba? Hayaan mo, mula ngayon, magpapakabait na ako, sagot ni Ethan. Papa, bigla nilang narinig ang sigaw ni Lucas habang tumatakbong papalapit sa kanila. Hindi nila namalayang malayo na pala sila sa silid niya. Oh, anak, bakit? Tanong ni Ethan. Tapos napayuko si Lucas dahil may ibinulong ito sa ama. Papa, doon kayo dumaan sa kabilang hallway kasi si Kuya Badong naroon sa daraanan nyo kasama si Lola. Baka po magkita sila, bulong ni Lucas. Ah, ganun ba, anak? Mabuti sinabi mo, natutuwang nag-apiran pa ang dalawa. Kaya lang, huli na ang lahat at nakita na rin sila ng mga ito habang naglalakad at nag-uusap. Oh, ayun pala si Amelia, tinawag pa siya ni Doña Eleanor. Agad siyang napayuko bilang paggalang sa Doña. Magandang araw po, Senyora Eleanor, sabi niya, bahagyang nanginig ang mga kamay niya sa di malamang dahilan. Oh, mabuti naman at nakasama ka, Amelia. Alam mo, natutuwa ako sa iyo kasi ang laki na ng pinagbago ng apo ko, sabi ng Donya. Nako, pasensya na po kayo, senyora. Kulang po ang kaalaman ko, lalo na sa pag-aaral. Hindi ko po gaanong natuturuan si Lucas, nagpapakumbaba niyang sabi sa ginang. Ngumiti ito ng simple sa kanya. Ikaw talaga, Amelia. Ayos lang iyon. Ang tinutukoy ko ay ang ugali ng apo kong ito. Nahimas nito ang ibabaw ng ulo ni Lucas bago muling nagsalita. Mas mabuting bata na siya ngayon at natutuwa ako dahil doon. Siya nga pala, mamaya may kasiyahan tayo sa hardin. Masaya ako't narito ang anak ko, kaya may kaunti tayong salo-salo kasama ng mga kasambahay natin dito. Tapos sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng swimming party at may ilang bisita siguro tayo, sabi pa ng senyora habang ibinabaling ang tingin kay Ethan. Yes, Maria. Sure na naroon kami mamaya. Ewan ko lang sa party next week. Pa naman ang party, tiyak na magagawan mo pa ng paraan ang schedule mo, giit ng senyora sa anak. Okay, ma. Masayang sagot ni Ethan sa ina habang lihim na natutuwa ng malamang nagustuhan ng ina ang dalaga. Mahalaga rin para sa kanila ng anak nito na magustuhan siya ng senyora. Mabuti naman talaga siyang tao, kinyulang lang sa kaalaman, lalo sa pagdating sa akademya. At alam iyon ni Ethan. Kaya nga tila nais nitong makipagkompetensya sa sarili nilang boy na si Badong. Habang nag-uusap ang mag-ina, nilapitan siya ni Badong at bahagyang hinayla sa kabilang dako para sila naman ang magkausap, bagay na hindi nakaligtas sa paningin ng mag-ama. Si Amelia, mabuti naman at mananatili pala kayo rito ng ilang buwan, tanong ni Badong. Oo nga eh, at least, magkikita tayo ng madalas, sagot ni Amelia. Ah, siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo, ngunit, natigilan siya ng maalala, nawawala nga pala ang sulat na yun. Ay, wala pala, nasabi niya. Ah, ganun ba? Akala ko kung ano na yung ibibigay mo. Pero mabuti at narito na kayo. Sige na, kita na lang tayo mamaya sa hardin kasama ang lahat. Masaya ang party na yun, madalas gawin ni Senyora, sabi ni Badong. Nagpaalam ito sa kanya. Habang sina Ethan naman at ang ina nito ang nag-uusap sa di kalayuan, napansin din yun ng Donya. Ethan, anak, maganda si Amelia at guwapo naman si Badong. Pareho silang mabait. Kung isang araw ay magkagustuhan ang dalawa, papayag ka bang mangyari yun? Tanong ng matanda sa anak. Naubo naman ng malakas si Ethan. Ah, makati ang lalamunan ko, pag-iiba nito ng topic. Ethan, iniiba mo na naman ang usapan. Nakakahalata na ako, sabi ng ina. Kilala na nito ang anak at alam ang mga estratehiya nito kapag umiiwas sa isang usapan. Ma, sinagot ko naman ang tanong mo. Tsaka, hindi ko pa kaya na walang mag-aalaga kay Lucas.
Baka mamaya, kapag nagkagustuhan sila, ilayo na niya si Fina sa atin. Kawawa naman ang anak ko, napalapit na kay Fina, sagot ni Ethan habang patuloy ang pag-ubo. Aba, bakit? Wala ka na bang balak na maghanap ng bagong magiging ina ni Lucas? Talaga bang yaya na lang ang mag-aalaga sa kanya? Nakakunot ang noo na tanong ng lola ni Lucas. Ngunit lalo lang nilakasan ni Ethan ang pag-ubo at nagpanggap na samed na samed. Habang si Lucas naman ay nakatunghay pa rin, bantay sarado nito sina Amelia at Badong. Ayaw nitong mangyari ang sinabi ng matanda. Ethan, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ng Donya. Ngunit palihim na sinenyasan ni Ethan ang anak para lapitan siya at si Badong. Tumakbo papalapit si Lucas sa kanya. Yaya, hindi mo ba nakikita ang papa ko? Inuubo siya. Kailangan kanya, ha? Sigaw ni Lucas. Bakit? Ano bang nangyayari kay Sir Ethan? Napalapit si Amelia sa amo at nakadama ng pag-aalala. Sir, anong nangyari sa'yo? Kanina naman okay ka lang, ah. Nako, senyora, dapat na po ba nating ipa-check up si Sir? Baka po kasi nahawa na siya ng sakit sa labas, nag-aalala niyang sabi habang hinimas ang likod ng amo niya. Nakalimutan niyang lalaki ito at nakaharap pa ang senyora nila. Hindi, Fina, okay lang ako. Naubo lang ako. Simpleng pangangati lang ito ng lalamunan. Tara, samahan mo ako sa kitchen, iinom na lang ako ng tubig, aya ni Ethan sa kanya. Ah, ganun ba? Sige, Lucas, Tara na, tawag niya sa alaga. Ngunit nagdahilan ito sa kanila. Ah, yaya, okay lang bang ikaw na lang ang sumama kay Papa? Gusto ko pa kasing magpasama kay Lola at Mang Badong sa mall. Sabi mo, Lola, ipapasyal mo ako sa mall, di ba? Nakangiti at naglalambing, humawak ito sa kamay ng Lola. Ha, o sige, apo. Ayos lang naman. Wala akong lakad ngayon, pagsang-ayon ng matanda. At dahil driver din ito si Badong, sigurado nakasama rin ang binata. Ha, oo, sige, sagot niya. Oh, sige na, Amelia. Tulungan mo na muna si Ethan at baka mamaya, ano na yang pangangati ng lalamunan niya. Siguruhin mo na hindi malalayan, ha? Utos pa ng senyora. Sinamahan nga niya si Ethan sa kusina ng mansyon. Pagdating doon, pinaupo niya ito at saka inabutan agad ng tubig mula sa fridge. Heto, uminom ka na muna, sir, sabi niya. Agad namang ininom ng lalaki ang tubig at saka mabilis ring inilapag ang bote na halos nangangalahati na. Grabe, ang intense ng Katie ng lalamunan ko. Grabe ang nararamdaman ko kanina. Salamat, Fina, ha. Mabuti na lang nandyan ka. Salamat kasi inaalagaan mo ako, sabi ni Ethan. Siya nga pala, anong pinag-uusapan ninyo ni Badong? Nagtapat ka na ba na crush mo siya? Tanong nito bigla. Ha, hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Syempre hindi ko sasabihin yun sa kanya. Nakakahiya naman. Ako pa ang magtatapat, sagot ni Amelia. Mabuti naman. Bakit ginawan mo pa siya ng love letter kung wala kang balak na ipagtapat sa kanya ang nararamdaman mo, ha? Tanong ni Ethan. Ano ka ba, sir? Sinong may sabing love letter yun? Hindi yun love letter. Friendly letter lang yun. Tapos sinabayan niya ng bungis-ngis ang mga sinabi. Napapakamot naman si Ethan. Nabasa kasi nito ang sulat niya. Tila nag-aalala siya sa sinusulatan at nagsabi pa ito na sana'y huwag nang maging masungit ang binata. Kaya nga akala niya ay para talaga sa kanya ang sulat nito. Wala naman akong sinulat na gusto ko siya. Hayaan mo, hahanapin ko yung sulat ko sa kanya at ipapabasa ko sa'yo, natatawa pa niyang sabi. Sabi mo nawawala yun. Paano kung tulungan kitang hanapin yun? Mapapatunayan kong love letter yun, sagot ni Ethan. Anong gagawin mo? Tanong ni Amelia. Ngunit hindi niya naituloy ang sasabihin nang pumasok sa kusina ang lola niya. Doon natapos ang usapan nila at natuon sa ibang mga bagay ang kanilang mga atensyon. Isang linggo na nga ang lumipas, at lahat ay nasa malawak na hardin ng mansyon. Sa may kabilang dako naman ay may swimming pool na inayusan na rin para sa gagawing party. Madalas mangyari ang ganitong event sa loob ng mansyon ng mga Villarose, lalo na kapag may kamag-anak na dumarating at iba pang mga bisita. Habang nag-uusap ang mag-ina, nilapitan siya ni Badong at bahagyang hinayla sa kabilang dako para sila naman ang magkausap, bagay na hindi nakaligtas sa paningin ng mag-ama. Si Amelia,
mabuti naman at mananatili pala kayo rito ng ilang buwan, tanong ni Badong. Oo nga eh. At least, magkikita tayo ng madalas, sagot ni Amelia. Ah, siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Ngunit, natigilan siya ng maalala, nawawala nga pala ang sulat na yun. Ay, wala pala, nasabi niya. Ah, ganun ba? Akala ko kung ano na yung ibibigay mo. Pero mabuti at narito na kayo. Sige na, kita na lang tayo mamaya sa hardin kasama ang lahat. Masaya ang party na yun, madalas gawin ni Senyora, sabi ni Badong. Nagpaalam ito sa kanya. Habang sina Ethan naman at ang ina nito ang nag-uusap sa di kalayuan, napansin din yun ng Donya. Ethan, anak, maganda si Amelia at gwapo naman si Badong. Pareho silang mabait. Kung isang araw ay magkagustuhan ang dalawa, papayag ka bang mangyari yun? Tanong ng matanda sa anak. Naubo naman ng malakas si Ethan. Ah, makati ang lalamunan ko, pag-iiba nito ng topic. Ethan, iniiba mo na naman ang usapan. Nakakahalata na ako, sabi ng ina. Kilala na nito ang anak at alam ang mga estratehiya nito kapag umiiwas sa isang usapan. Sinagot ko naman ang tanong mo. Tsaka, hindi ko pa kaya na walang mag-aalaga kay Lucas. Baka mamaya, kapag nagkagustuhan sila, ilayo na niya si Fina sa atin. Kawawa naman ang anak ko, napalapit na kay Fina, sagot ni Ethan habang patuloy ang pag-ubo. Aba, bakit? Wala ka na bang balak na maghanap ng bagong magiging ina ni Lucas? Talaga bang yaya na lang ang mag-aalaga sa kanya? Nakakunot ang noo na tanong ng lola ni Lucas. Ngunit lalo lang nilakasan ni Ethan ang pag-ubo at nagpanggap na samed na samed. Habang si Lucas naman ay nakatunghay pa rin, bantay sarado nito sina Amelia at Badong. Ayaw nitong mangyari ang sinabi ng matanda. Ethan, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ng Donya. Ngunit palihim na sinenyasan ni Ethan ang anak para lapitan siya at si Badong. Tumakbo papalapit si Lucas sa kanya. Yaya, hindi mo ba nakikita ang papa ko? Inuubo siya. Kailangan ka niya, ha? Sigaw ni Lucas. Bakit? Ano bang nangyayari kay Sir Ethan? Napalapit si Amelia sa amo at nakadama ng pag-aalala. Sir, anong nangyari sa'yo? Kanina naman okay ka lang. Nako, senyora, dapat na po ba nating ipa-check up si Sir? Baka po kasi nahawa na siya ng sakit sa labas, nag-aalala niyang sabi habang hinimas ang likod ng amo niya. Nakalimutan niyang lalaki ito at nakaharap pa ang senyora nila. Hindi, Fina, okay lang ako. Naubo lang ako. Simpleng pangangati lang ito ng lalamunan. Tara, samahan mo ako sa kitchen, iinom na lang ako ng tubig, aya ni Ethan sa kanya. Ganun ba? Sige, Lucas, Tara na, tawag niya sa alaga. Ngunit nagdahilan ito sa kanila. Yaya, okay lang bang ikaw na lang ang sumama kay Papa? Gusto ko pa kasing magpasama kay Lola at Mang Badong sa mall. Sabi mo, Lola, ipapasyal mo ako sa mall, di ba? Nakangiti at naglalambing, humawak ito sa kamay ng Lola. O sige, Apo. Ayos lang naman. Wala akong lakad ngayon, pagsang-ayon ng matanda. At dahil driver din ito si Badong, sigurado nakasama rin ang binata. Oo, sige, sagot niya. Sige na, Amelia. Tulungan mo na muna si Ethan at baka mamaya, ano na yung pangangati ng lalamunan niya. Siguruhin mo na hindi malalayan, utos pa ng senyora. Sinamahan nga niya si Ethan sa kusina ng mansyon. Pagdating doon, pinaupo niya ito at saka inabutan agad ng tubig mula sa fridge. Heto, uminom ka na muna, sir, sabi niya. Agad namang ininom ng lalaki ang tubig at saka mabilis ring inilapag ang bote na halos nangangalahati na. Grabe, ang intense ng Katie ng lalamunan ko. Grabe ang nararamdaman ko kanina. Salamat, Fina, Mabuti na lang nandyan ka. Salamat kasi inaalagaan mo ako, sabi ni Ethan. Siya nga pala, anong pinag-uusapan ninyo ni Badong? Nagtapat ka na ba na crush mo siya? Tanong nito bigla. Hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Syempre hindi ko sasabihin yun sa kanya. Nakakahiya naman. Ako pa ang magtatapat, sagot ni Amelia. Mabuti naman. Bakit ginawan mo pa siya ng love letter kung wala kang balak na ipagtapat sa kanya ang nararamdaman mo, Tanong ni Ethan. Ano ka ba, sir? Sinong may sabing love letter yun?
Hindi yun love letter. Friendly letter lang yun. Tapos sinabayan niya ng bungis-ngis ang mga sinabi. Napapakamot naman si Ethan. Nabasa kasi nito ang sulat niya. Tila nag-aalala siya sa sinusulatan at nagsabi pa ito na sana'y huwag nang maging masungit ang binata. Kaya nga akala niya ay para talaga sa kanya ang sulat nito. Wala naman akong sinulat na gusto ko siya. Hayaan mo, hahanapin ko yung sulat ko sa kanya at ipapabasa ko sa'yo, natatawa pa niyang sabi. Ha, sabi mo nawawala yun. Paano kung tulungan kitang hanapin yun? Mapapatunayan kong love letter yun, sagot ni Ethan. Anong gagawin mo? Tanong ni Amelia. Ngunit hindi niya naituloy ang sasabihin nang pumasok sa kusina ang lola niya. Doon natapos ang usapan nila at natuon sa ibang mga bagay ang kanilang mga atensyon. Isang linggo na nga ang lumipas, at lahat ay nasa malawak na hardin ng mansyon. Sa may kabilang dako naman ay may swimming pool na inayusan na rin para sa gagawing party. Madalas mangyari ang ganitong event sa loob ng mansyon ng mga Villarose, lalo na kapag may kamag-anak na dumarating at iba pang mga bisita. Yaya, yung ibang maid, nakapang swimming. Bakit ikaw po nakaleggings sa t-shirt lang? Ganyan ka ba maliligo sa swimming pool? Tanong ni Lucas. Nako, Lucas, ha? Hindi ako magsusuot ng ganyan. Hindi naman sa masama ang tingin ko sa kanila, pero kasi yaya mo lang naman ako. Hindi ako isa sa mga kamag-anak ninyo. Hayaan mo na sila. Sila na lang ang nakapang swimming. Ayokong magsuot ng ganyan, naiilang na sagot niya sa bata. Oo nga naman, senyor ito. Okay na rin yan. Baka mamaya, hindi naman marunong lumangoy ang yaya mo. Mas okay na hindi na lang siya maligo, sabi pa ng isa sa mga boy na naroon. Nagtawanan pa ang mga ito kasama ang ibang tagapaglingkod ng mansyon. Hindi ko naman kayo kinakausap, Sumbong ko kayo kay Lola, gusto nyo, naasar na sagot ni Lucas. Ay, hindi naman. Mabiro si senyor ito Lucas, pag-alo ng mga ito. Kayo talaga, hilig nyo kasing manginis, Kahit nagpapaparty si senyora, sa tingin ko, wala talaga akong karapatang magsaya ng 100%. Hindi kasi natin alam ang mga maaaring mangyari, sabi ni Amelia. Bukod sa kanila, may ilang malalapit na kamag-anak ang nagpunta sa party na iyon. Ikinagulat ni Ethan ang pagdating ng ilang kamag-anak nila na may kasama pang ibang tao, anak raw ng isang mayamang negosyante at balak palang airto sa kanya. Ilang sandali pa nga't nagkakasiyahan na. May malakas na tugtugan at nadagdagan ng ingay dahil sa ibang bisita ng lola niya. Dahil doon, hindi niya tuloy malapitan si Amelia at ang anak niya. Samantalang nakatayo lang si Amelia sa tabi ng mesa nila ni Lucas, may isang babaeng nakatupi lang ang lumapit sa kanila ni Lucas at hinahanap si Ethan. Hey, ikaw pala si Lucas, nasaan ang papa mo? Tanong ng babae. Bakit po? Nandoon po siya, kausap ng lola ko, sagot ng bata. Pinuntahan naman yun ng babae. Nagulat siya nang isimiran siya ng babae sa di malamang dahilan. Nakita niya na may isa pang batang babae na naroon, tila may edad 3 taong gulang lang, naglalaro sa gilid ng pool. Hindi niya masyadong itinoon ang sarili sa bata kasi ang focus niya ay si Lucas. Nagulat na lang sila nang makitang nahulog ang bata, ngunit walang makatalon sa pool. Yung batang babae, nalulunod, sigaw ng isa pang katulong. Nasa malalim na siya, hindi ko siya kayang sagipin, sigaw ng isa pang babae. Yaya, nalulunod yung batang si Princess, sigaw ni Lucas na lumapit sa kanya. Yaya, tulungan mo siya. Si Papa, ang layo pa niya, nag-aalala si Lucas sa bata. Agad na siyang napatayo para sagipin ang bata. Tumakbo siya, napalapit sa swimming pool, at mabilis na tumalon para sagipin ang batang nalulunod. Lahat ay nag-aalalang naglapitan malapit sa pool. Anak, nasaan ang yaya mo? Tanong agad ni Ethan nang makalapit sa anak. Papa, sinagip niya yung batang nalulunod, umiiyak na sabi ni Lucas. Niyakap na lang ito ng ama habang nag-aabang sila na makalapit na ang bata at si Amelia sa hawakan ng swimming pool. Nako, dali, tulungan niyo sila, utos ng senyora at nagpatawag na agad ng medical assistant para alamin ang lagay ng batang nalunod. Nang naiahon na niya ang bata, agad na binuhat yun ni Badong at nilapatan naman ng nurse ng paunang lunas. Mabuti na lang at naroon ang personal nurse ng lola ni Lucas. Mama, next time, be strict sa ganitong party. Wala dapat bata maliban kay Lucas, galit na sabi ni Ethan.
Tapos binalutan niya si Amelia ng tuyong tuwalya. Okay ka lang, Fina? Tanong nito sa kanya. Okay lang ako, sir. Yung bata po ang dapat nating unahin, sabi niya habang nanginginig dahil sa lamig. Okay na sila. Nakuha na siya ng mga magulang niya, sagot ni Ethan. Tapos bigla na lang niyang binuhat si Amelia, ikinagulat nito. Bumaling ito sa anak. Lucas, let's go. Doon na tayo sa silid natin, utos nito habang buhat si Amelia. Pero, Ethan, narito si Sofia. Hindi mo man lang ba siya papansinin? Tanong ng tiyahin niya. Oo nga naman, anak, sabi rin ni Ginang Eleanor. Mama, dapat niyong maunawaan. Ang babaeng pakakasalan ko o mamahalin ay yung babaeng kayang mahalin na parang tunay na anak ang anak ko. Kasi kung hindi, magkakaproblema lang kami. Mahalaga sa akin ang kapakanan ng anak ko, mariing sabi ni Ethan na ikinagulat ng lahat. Matapos sabihin yun, tumalikod ito, dala si Amelia sa mga bisig nito, kasunod si Lucas. Umalis sila sa hardin at pumanhik sa kanilang silid. Hinatid nila si Amelia sa kanyang silid at inilapag sa kama. Okay na ako rito, sir. Pasensya na kayo dahil kinailangan mo pang iwanan ang mga bisita. Kaya ko namang maglakad papunta rito sa kwarto ko, sabi niya. Hindi, Fina. Alam mo, nagpapasalamat ako kasi niligtas mo yung bata. Pero wala kang ang narinig na anuman pasasalamat mula sa mga magulang. They did not deserve your kindness, mariin at mahinhin ngunit galit na sabi ni Ethan. Sir, kumalma ka, biro pa niyang sagot sa amo. Fina, saway nito sa kanya dahil nakukuha pa niyang magbiro. Oo nga, sir, pero hindi porke hindi sila nagpasalamat, hindi na nila deserve ang matulungan. Lahat naman ng tao, hindi deserve ang kindness ng bawat isa. Pero ang Diyos, naging mabuti para sa atin. Lahat ng tao nagkakamali at nagkakasala. Hindi nga natin deserve, pero minahal pa rin tayo, di ba? Kaya sana, huwag mong hilingin sa akin na pagsisihan kung nagligtas ako ng buhay. Ginawa ko yun para sa kanila. Ginawa ko yun dahil yun ang tama, sabi pa niya sa amo. At dahil doon, napawi ang galit nito. Okay, wala na akong sinabi kasi lahat ng sinabi mo, tama. Kaya ang gusto ko, magbihis ka na at magpahinga. Ako na ang bahala kay Lucas. Huwag mo siyang alalahanin, sabi ni Ethan. Pagkasabi nito, tumayo na rin si Ethan buhat sa pagkakaupo sa kama na naroon. Sabay na umalis ang mag-ama sa silid niya. Habang nasa loob siya ng banyo ng sariling silid, naalala niya ang mga salitang binitiwan ni Ethan sa ina nito kanina bago sila tuluyang umalis sa party. Gusto raw niya yung babaeng mapapangasawa ay yung mahalang anak niya. Naguguluhan siya sa mga salitang yon na parang echo sa kanyang pandinig. Tapos nakadama siya ng pag-aalala para sa mag-ama, ngunit pilit niyang inalis iyon sa isipan. Alam niyang imposible yun. Hindi siya mapapansin ng kanyang amo. Pagkalabas niya ng banyo, nagulat siya na naroon pala si Ethan sa silid niya. Oh, sir, bakit nandito ka? Tanong niya. Nag-alala kasi ako sa'yo. Hindi ka man lang ba tinulungan ni Badong? Sorry ha, kung nandoon lang ako, kung nakalapit lang ako agad, sabi ni Ethan. Huwag ka na ngang mag-sorry. Wala kang kasalanan. Tsaka marunong akong lumangoy. Laking dagat yata to. Kayang-kaya ko yun, may pagmamayabang niyang sabi para lang pahupain ang guilt nito sa puso. Huwag ka nang mag-alala sa akin, sir. Isa pa, baka mamaya mapag-isipan na nila tayo ng masama. Ayokong mapahiya ka, dagdag niya. Ano naman, hanggang ngayon ba si Badong pa rin ang gusto mo? Ako ba, hindi mo pa rin napapansin? Seryosong tanong ni Ethan. Napabuka ang mga labi niya. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Tama ba ang naririnig niya? May ibig ba itong sabihin? Ano bang ibig mong sabihin, sir? Gusto mo ba ako? Diretsa niyang tanong. Nagulat si Ethan sa tanong niya, pero diretso na rin ang sagot nito. Oo, gusto kita. Kaya sana, bigyan mo ako ng chance, yung tayong dalawa. Bigyan mo ako ng chance na mapatunayan ko sa'yo at sa sarili ko na malinis ang intensyon ko. Ayos lang ba sa'yo? Hindi ko naman sinasara ang puso ko para sa'yo, sir. Kaya lang mahirap paniwalaan. At nakakatakot na tutulan ito ng lahat ng tao sa paligid natin, ang mama mo at si Lucas, katwiran niya. Gusto ka ni Lucas. Nangako ka raw sa kanya na ikaw ang magiging mama niya. Totoo ba? Tanong ni Ethan. Naguluhan siya sa tanong nito.
Wala siyang maalala na sinabi niya ng diretso sa bata ang mga salitang yun. Pero naalala niya, nang minsang magkasakit si Lucas, ipinangako nga niya at sinabi niya na siya muna ang mama nito habang wala pang nahahanap na ina ang ama nito. Ah, sinabi ko yun noong may sakit siya. Nagdidiliryo kasi siya noon. Naaawa ako kasi nagtatawag siya ng mama. Hinawakan ko ang kamay niya at sabi ko, ako na muna ang mama niya habang wala ka pang nahahanap. Pero kung dahil doon, hindi lang dahil doon. Marami pang dahilan. At isa pa, kapag nagmamahal tayo, hindi naman natin kailangan ng maraming dahilan, hindi ba? Kaya lang, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko nakita ang magagandang katangian mo. Kaya sana, bigyan mo ako ng chance, sabi ni Ethan. Gabing iyon, matapos ang usapang iyon, kapwa sila hindi pinatulog ng mga nalaman nila sa isa't isa. Napabangon siya at hinanap ang isang pahabang kahon kung saan niya inilalagay ang mga sulat niya tuwing nalilito siya o may pinag-iisipan. Doon niya rin pala inilagay ang ginagawa niyang sulat para kay Badong. Ito pala yung friendly letter na ginawa ko para kay Badong. Gusto ko siyang maging kaibigan. Kasabay ng konting bagabag nga, mag-isa ako bilang yaya. Si Lola lang ang kasama ko sa bahay ni na Ethan. Si Badong, yung palagi kong nakakausap at nakikita na alam kong ka-level ko. Hindi ako naiilang sa kanya. Kaya gusto ko siyang maging kaibigan. Pero hindi ko rin naibigay ang sulat na ito, sabi niya. Tapos naalala niyang nakagawa rin siya ng sulat para kay Ethan, pero nawawala ang sulat na yon. Hindi niya alam kung saan napunta. Doon pa naman ay naisulat niya ang tunay na saloobin niya para sa ama ng kanyang alaga. Saan ko kaya nailagay yun? Naguguluhang tanong niya. Kinabukasan, maaga niyang pinuntahan ang silid ni Lucas. Pagpasok niya sa silid ng alaga, nakita niyang natutulog ito. Naupo siya sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ng inosenteng mukha nito. Sayang, Lucas, hindi ako naging mama mo, yaya mo lang ako. Pero kahit na ganun, mahal naman kita at habang buhay kitang mamahalin. Sige, payag akong maging mama mo. Pero kapag nakahanap na ang papa mo ng babaeng mas karapat-dapat sa akin, tsaka kita ipaubaya sa kanya, sabi niya ng mahina habang hawak ang kamay ng bata. Nakahanap na ako. Kaya lang, ayaw pa niya yatang pumayag, sabi ng tinig ni Ethan na hindi niya akalaing naroon na rin pala. Patay ang ilaw sa bahaging iyon ng sopa kaya hindi niya napansin na nakaupo pala roon si Ethan. Ah, naririto ka na pala, pag-ulat niyang tanong. Oo, kagabi pa. Hindi ako makatulog matapos nating mag-usap kaya nandito lang ako buong magdamag, binabantayan ka, kung talagang tutuperin mo ang pangako mo. Hindi yun tama. Hindi tama na pumayag lang ako sa gusto mo dahil gusto mong bigyan ng ina si Lucas. Alam kong mahirap makahanap ng babaeng magmamahal sa kanya ng totoo habang minamahal ka rin ng babaeng yun. Tama ka, kailangan kanyang mahalin kung sino rin ang mahal mo. Pero hindi yun tama para sa ating dalawa. Ed, sikapin nating maging tama, sabi ni Ethan. Ito nga pala ang sulat mo para kay Badong. Alam ko na ang lahat ng nakalagay rito, pero wala ka namang sinulat na pangalan sa papel na ito. At habang binabasa ko, paulit-ulit kong naiisip na para sa akin ang sulat na ito, sabi ni Ethan habang hawak ang kulay pulang papel. Napatakip siya sa kanyang bibig. Hindi yan ang sulat ko para kay Badong, bulalas niya. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang kulay dilaw na papel. Ito yun, dagdag niya. Kung ganun pala, para kanino ang sulat na ito? Napapataas ang kilay na tanong ni Ethan. Nauutal niyang sabi, ngunit hindi na niya nagawang sagutin. Sa halip, nabitawan niya ang papel at napatakbo palabas ng silid. Hindi niya magawang sabihin na ang sulat na iyon ay para talaga sa amo at hindi kayang aminin ng diretso yun. Naiwang napapangiti si Ethan. Alam na niya ang tunay na sagot. Ilang araw pa ang lumipas buhat nang mangyari yun. Sa tuwing magkakasalubong, pareho silang hindi magkatinginan. Si Ethan, nakaupo sa sopa habang nakatunghay kay Lucas na naglalaro sa lapag ng kanilang sala. Hindi niya maunawaan, pero pakiramdam niya may isang pares ng mga mata ang kanina pa nakatingin sa kanya. Hindi niya alam na naroon na pala sa may gilid niya ang ama ni Lucas at nagsesenyasan ang dalawa. Yaya, may ipis, biglang sigaw ni Lucas sabay turo sa lapag. Agad siyang napatayo. Nasan, malakas niyang sigaw. At hindi niya akalain na mapapakapit siya sa braso ng binata.
Hindi niya gustong gawin yun, pero si Ethan tila nagustuhan nito ang pagkakapit niya. Nasan ba yung ipis? Nasan? Tanong niya. Sorry, sabi ni Ethan habang natutuwa. Dahil natatakot pa rin siya, hanggang sa buhatin na naman siya nito. Ah, sir, ibaba mo na ako. Wala na yung ipis eh. Ibaba mo na ako, please, pakiusap niya. Ngunit hindi siya nito ibinaba. Ethan, ano't palagi mong buhat ang yaya ng anak mo? Pagalit na tanong ng isa sa mga tiyahin nito, kasunod ang ina ng lalaki. Nabigla silang tatlo at naibaba naman siya ni Ethan. Siya naman ay natahimik. Ah, pasensya na po kayo, senyora. Ano po kasi, may ipis. Shut up, Amelia. Hindi ko akalain na magagawa mong akitin ang pamangkin ko. Hindi porke byudo siya papatol na lang siya sa isang yaya at sa katulad mo pang walang pinag-aralan, sabat na bulalas ng tiyahin ni Ethan. Laking gulat nila nang sabihin yun ng Auntie Vivian ni Ethan na inalagaan pa ng batang sinagip niya buhat sa pagkalunod. Auntie, hindi naman yata tama yan, sabi ni Ethan sa tiyahin. Panghahamak na yan at nasarapan pa kayo ng mga bata, dugtong ng ama ni Lucas. Ah, Ethan, totoo namang hindi kami makapaniwala. Sa katunayan, ipapakilala ka na namin sa anak ng mayaman para mapakasalan mo. At itong si Amelia naman ay ipagkakasundo namin kay Badong, sagot ng tiyahin. Auntie, sa halip na magpasalamat ka kay Amelia, hinahamak mo pa ang pagkatao niya. At sino naman po kayo para pakialaman ang love life ni Amelia? Ipagkakasundo niyo siya kay Badong. Nabili niyo na ba ang pagkatao niya? Galit na sabi ni Ethan. Pero, Ethan, anak, sabat ni Senyora Eleanor. Hindi po, Maria, mali yan. Kahit na kailan, hindi po ninyo ako pinilit. Alam ko pong nasusolusyonan po kayong karapatan na diktahan ako kung sino ang pipiliin ko na maging ina ng anak ko. Ako lang po ang may karapatang magdesisyon nun, tuwirang sagot ni Ethan. Tapos biglang kinuha nito ang isa sa mga palapulsuhan niya at saka sinabi, pakakasalan ko po si Amelia, tahasang sabi ni Ethan na ikinagulat niya rin. Sir, bulalas niya, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Ethan sa kamay. Yaya, pumayag ka na. Nag-promise ka sa akin na ikaw na ang magiging mama ko, sabi ni Lucas sabay yakap sa hita niya. Ah, Lucas, ano? Ano kasi Nauutal niyang sagot. Anak, napaka-unfair mo naman kay Amelia kung gagawin mo yan. Huwag mong gawin yan nang dahil lang sa anak mo. Hindi mo naman siya mahal tapos pakakasalan mo siya, nasabi ni Ginang Eleanor. Yes, tama ka, Mama. Pero hindi ko ito ginagawa nang dahil lang kay Lucas. Gusto ko talaga si Amelia noon pa at mahal ko siya. Siguro nga hindi ko rin yun naamin agad, sabi ni Ethan. Bamaling si Ethan sa kanya at sinabi, oo, dahil sa sulat mo, napansin kita. Lalong minahal kita. Kaya nga hindi ako palaging umuuwi sa bahay dahil alam kong mangyayari ito kapag inamin ko sa lahat na nagkagusto ako sa yaya ng anak ko. Pero ngayon, mas matapang na akong ipaglaban ka dahil nalaman ko na worth it ka kaysa sa inaasahan ko. Gusto kitang makasama at maging ina ng anak ko at mga magiging anak ko pa, diretsong sabi ni Ethan sa kanya. Halika na, umuwi na tayo, sabi nito sabay hila sa kanya. Dito lang kayo hanggat hindi pa kayo ikinakasal, malakas na sigaw ni Senyora Eleanor. Napatigil sila ni Lucas at Ethan sa paghakbang, napalingon sa ina ng amo. Anong sabi mo, Ma? Tanong ni Ethan. Papa, sabi ni Lola, dito lang kayo hanggat hindi pa kayo kasal, ulit ni Lucas. Talaga, Ma, papayag ka nang pakasalan ko siya. Sigurado ka, wala naman akong magagawa para hindi kayo matukso. Kailangan ninyong manatili rito hanggang sa maidaos na ang kasal ninyo. Payag na ako. Isa pa, nakikita ko naman na tunay at tapat kung magmahal itong si Amelia, sabi ng senyora. Pero ate, papayag kang ikasal ang nag-iisa mong anak sa babaeng niyan. Ano bang maitutulong niyan sa negosyo ninyo? Sige nga, Sabel, tanong ng tiyahin. Unang-una, hindi ko ipangangalandakan siya. Kaya na niyang patakbuhin ang negosyo niya nang siya lang at hindi kailangang magpakasal sa sino mang mayamang babae. Kinabukasan at buhay ng apo ko, si Lucas, ang nakasalalay sa pagpili namin sa babaeng magiging asawa niya at ina ng apo ko. At nakita kong good influence si Amelia sa apo ko kaya payag akong mapakasalan siya ni Ethan, katwiran pa ni Senyora Eleanor. Sa puntong iyon, hindi siya makapagsalita.
Hindi niya alam kung dahil ba sa saya o dahil hindi siya makapaniwala na ganoon na lang siya tatanggapin ng pamilya Villarose. Dati ang akala niya, mababa lang ang tingin sa kanya ng mga ito kasi nga yaya lang siya ni Lucas. Pero mali pala siya, mali na naging mababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Samantalang nakalabit naman ni Lucas ang ama dahil nakita nitong umiiyak siya. Amelia, I'm so sorry. Sinabi ko na ang lahat ng mga gusto kong sabihin, pero ikaw, hindi pa kita tinatanong kung gusto mo rin ba ako at willing kang pakasal sa akin. Marahan at masuyong napisil ni Ethan ang mga palad niya habang pumapatak ang mga luha. Marahan siyang napatango ng 2 beses bago sumagot sa binata. Oo, pakakasal ako sa'yo, sagot niya habang hinahagilap naman ng kanyang mga mata ang lola niya. Yaya, pakakasalan ko po ang apo mo, bilang ni Ethan sa lola niya. Masaya akong ipapaubaya ang apo ko sa inyo, Senyorito Ethan. Kilala kita at alam kong paggagawa mo siyang mahalin, sagot ni Lola Martha. Matapos ang usapang iyon, masaya silang nanatili sa mansyong yun. Nasa balkonahe sila habang nagpapahangin. Inilabas ng nobyo ang isang papel na kulay pula. Okay lang bang basahin ko itong sulat mo kay Badong? Tanong ni Ethan. Sige, okay lang. Tutal, wala namang masamang nakasulat riyan, sabi niya nang hindi tumitingin sa napakagwapong lalaki. Palagi kong nakikita tuwing umuuwi, palagi kong naalala ang mga nagsasalubong niyang kilay at ang napakalamig niyang pagtrato sa akin. Wala naman akong magagawa pero palagi akong nag-aalala para sa kanya. Sayang, huli na kaming nagkakilala. Tapos ngumisi ito sa kanya at humagalpak ng tawa. Huwag mo akong pagtawanan. Tsaka hindi yan para kay Badong, nahihiyang sabi niya. Salamat ha, dahil ang sulat na inaakala kong hindi akin ay para sa akin pala talaga. Napakatalino ng anak ko dahil nakuha niya ang sulat na para sa akin talaga, sabi ni Ethan. Umakbay siya sa kanya habang hinahaplos ang kabilang braso niya. Paano kung hindi nangyari yun? Hindi mo ba ako mapapansin? Tanong ni Ethan. Sa tingin ko, mapapansin pa rin kita, mas matagal nga lang. O baka kaya mahulog na ang loob mo ng husto kay Badong. Ginawa namin ni Lucas ang lahat para lang mailayo ka sa kanya. Sinunod ko lang din naman ang hiling niya at ang tibok ng puso ko, sabi nito nang nakangiti at hinagkan siya sa noo. Makalipas ang 3 buwang paghahanda, nasa simbahan na silang lahat. Pagkarating pa lang niya sa simbahan, naroon na si Ethan, napakagwapo sa suot na itim na tuxedo. Samantalang siya naman, nag-uumapaw ang kanyang ganda sa suot niyang dekalidad ngunit simpleng wedding gown. Lahat ay masaya habang nakikita silang sabay na naglalakad patungong altar upang doon gawin ang kanilang sumpaan. Sa oras na ito, ako si Ethan Villarose, at nangangako akong mamahalin ka ng tapat at walang pag-aalinlangan. Mamahalin kita kahit na ano pang sitwasyon at pagsubok ang dumaan sa atin. Hindi ko alam ang hinaharap pero alam ng Diyos kung ano ang mga magaganap sa ating buhay. Gaya ng sinabi mo, magtitiwala ako sa kanya dahil alam kong gagabayan niya tayo. Tapos isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Naiiyak siya dahil nag-uumapaw ang saya at ligaya sa kanyang puso kaya't nasabi niya sa asawa ang kanyang saloobin. Ethan Villarose, ako si Amelia na nagpapasalamat dahil minahal mo ako at nakilala kita. Ngayon, masasabi ko na mahal ako ng Diyos kasi hindi niya hinayaan na hindi ko kayo makasama at makilala. At tulad ng sinabi mo, matapang kong haharapin ang lahat kasama ka at ipagkakatiwala ang lahat sa ating Diyos. Tapos isinuot niya ang singsing. Matapos noon ay naghahalikan sila bilang pagpapatunay na sila ay mag-asawa na at pinag-isa ng Diyos. Matapos ang kasalang yun, lumipas pa ang ilang taon at nagsama ng masaya at kontento sa buhay sina Amelia at Ethan. Kasama ang anak na si Lucas, biniyayaan pa sila ng 2 anak na babae. Masayang namuhay ng tapat sa isa't isa. Wakas, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren, at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.